Tila nabuking na ang lihim na kinatatakutan ni Vice President Sara Duterte sa isa kasing palitan na sagutan ni na Attorney Claire Castro at VP Sara Duterte. Tila durog at napahiya ang nasabing bise. Pinalagan din ng marami ang tila pa-travel lamang at tila pag-i-enjoy lamang ng bise habang ang presidente umano ay nagtatrabaho para sa bayan. Narito ang buong detalye. Panuurin, pakinggang mabuti at kayo na ang bahalang humusga. Ngunit bago tayo magpatuloy, huwag kalimutang i-like, share, subscribe, and click the notification bell for more updates and for more upcoming videos. Maraming salamat! How do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Unang-una sir, hindi ko po alam kung bakit meron pang investigation ang ICI. Kasi napakalali naman nun eh. Ilan po ang confidential, ilang billion ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina magagawa nila na mag-case build up gamit ang resources ng Office of the President. At i-file nila yun, diretso, sa ombudsman o kung saan man na korte. Pero bakit kailangan pa niyang magbukas ng ICI ng komisyon? Bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ako, at sa basa ko, sa tingin ko, sa ginagawa niya, gusto niya magbukas ng ICI. Tapos, syempre, dahil hindi naman natin alam ang usap-usapan doon sa ICI. In fact, meron naman umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol yung investigasyon. Nagbukas sila ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na tao, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon, meron lumabas na commission report. So, paniwala ko, nililegitimize nila yung kwento na gusto nilang lumabas. Mga clear, ito, mukhang bago na naman to. Okay? Ano rin natin kasi kung wala kang tinatago, di ka naman matatakot magpa-imbestiga, di ba? At hindi mo sisiraan ang anumang institusyon. Kumbaga, tatawanan mo lang sila, ingitian mo kasi ready ka for an investigation. Pero kapag ka medyo sabit ka, uunahan mo siraan ito. That's normal eh. Uunahan mo siraan ito para kung ano man ang ilabas nito. Pero, kung feeling mo maaapektuhan ka ito, sisirain mo na to. Sisirain mo yung integridad nito. Para wala maniwalang tao. Di ba Zera Force? Cereza Force. Di ba? Sa mukhang ito yung ginagawa ng Vice Presidente. Sisiraan niya para ang tao maniwala sa kanya at hindi na maniwala sa ICI. Bakit? Mukhang maiimbestiga katulad niyan. Ano ba sinabi kanina? Yung sa NIA. Diba? Ano ba yung anomalya? Na binabanggit ni Kyle. Na naging sanhi, di umano ng pagpatay sa kanya. Diba? Parang EJK style, diba? Mga programa, noong panahon, ni dating Pangulong Duterte. So, hindi pa yung hindi tatamaan. Sa dami-dami ng ginawa ng build, at iyan ang talagang binuhusan ng pondo. Yung Davao Region, binuhusan ng pondo. Kaya nga namayagpag yung CLTG eh. Saka yung Alfredo Builders eh. Namayagpag sa Davao Region. Binuhusan ng pera eh. Build. Ha? Eh, pwede hindi ito manadamay. Kasi kung palpak ang gawa, mga clear, kung binuhusan naman ng pera at walang kapalpakan,
Wala namang problema, di ba? At wala naging baha because of the 13,917 flood control projects ng dating Pangulo Duterte. At walang baha, hindi ito magiging issue. Pero bakit kailangan hanapin yung 13,917? Kasi nireport yun ni dating Pangulo Duterte na achievement niya. Pero bakit hindi naramdaman? Kahit nasa Davao City, walang naramdaman na okay ang flood control project. Bakit? Mismo ang engineer nila, ito lang nakaraan, July yata kung hindi ako nagkakamali, after the SONA, nagsabi na kailangan ng Davao City ng long-term solution. So, ibig sabihin, bumaba kasi sa kanila. Bumaba. So, dahil bumaba sa kanila, at mukhang walang naging long-term solution for the past 8 years, tanungin dyan, bakit ang laki ng pondo ng 51B ni Pulong Duterte? Diba? Kung malinis, walang problema. Dapat yung masiraan yung ICI? Hindi, diba? Kahit ano mangyari dyan, kung may papel ka, walang magagawa sa inyo. So, pakinggan natin mga clear. How do you assess the ongoing investigation so far of the ICI? Paano niya maa-assess yun? Hindi pa naman siya sumasalang. Diba? Una-una, okay, ito paano mo maa-assess kung hindi mo alam yung proseso dun? Dapat itanong muna ganito. Madam VP, Madam Vice Presidente, kayo po ba ay well-versed? Yeah, the word is, well-versed na po ba kayo sa proseso na ginagawa ngayon ng ICI? Kung paano ba sila nag-iimbestiga, paano ba sila nag-iipon ng mga ebidensya? Dapat yung mga tinanong mo. Diba? Kasi, dapat alam niya, mula umpisa hanggang dulo, as of that time. Hindi mo kasi maa-assess ang isang bagay kung hindi mo siya alam. Pinag-judge mo, yung reporter, pinag-judge niya, saan ba kasi ito? Mindanao ba to? Pinapa-assess niya ang isang bagay na hindi naman alam ng reporter kung alam niya yung proseso ng ICI. Diba? So, dapat alam mo. Katulad, halimbawa, halimbawa lang. Paano po ba mag-judge? Si Judge A. Okay? Hindi ko malalaman kung paano mag-judge si Judge A kung hindi pa ako o wala pa akong experience doon. Di ba? Wala pa akong experience doon at hindi ko alam yung history noon. Kasi papa-assess mo sa akin yung isang judge na hindi naman wala akong experience doon. So dito tanong natin, may experience ba si VP Sara doon? Wala, di ba? Nakapunta ba siya doon? Nakapanood ba siya man lang ng hearing? Wala, di ba? Natanong mo, tinanong mo, lahat po ba ng sinasabi at na-report since day 1 ng ICI ay kabisado nyo na? Di ba? Since hindi mo ito alam, kung hindi mo ito alam kung ano nangyayari dyan sa loob, hindi nyo dapat tinatanong kung paano niya i-assess. Diba? Hindi ka makakapag-assess hanggat hindi mo yan nararanasan at hindi mo alam kung ano nangyayari sa loob. Diba? Kasi tanong ng reporter, paano nyo i-assess? Kasi kung DDS yung reporter na yan, alam mo na kung anong sasagot niya, sisiraan niya. Diba? Para mapalutang ni VP Sara na walang integridad yung ICI when in fact, wala pa siyang karanasan sa loob. Kasi kahit hindi natin wala sa karanasan, basahin niyo yung history, buo. Lahat ng dokumentong naipasa na dyan sa ICI. Kung hihingi ka at makakakuha ka. Kahit na sabihin natin lahat ng mga news, mga articles about ICI. Umpisan mo sa pagtatalaga ng mga miyembro. From that day up to now.
Tingnan mo kung ano ang naging problema. Diba? At saka ka magbigay ng opinion mo. But you cannot assess still. You cannot assess. Kasi gigage yun kasi hindi ka naka-experience sa loob. Opinion, pwede pa. Diba? So, kasi minsan itong mga reporter, hindi mo alam. Una, hindi mo alam kung sino. Diba? Diba? Pinapa-assess mo eh. It's between totoo ba to o hindi. Iba yung opinion mo, personal view mo eh. Pag-i-assess mo yan is based on yan. Based na yan sa facts. Paano mo i-assess? Dapat meron ka ng facts na paano mo siya i-assess. Diba? Yun. Meron ka ng nahawakan na anumang facts dyan. Hindi lang yung opinion mo sa nakikita mo. Diba? Okay. Tuloy tayo. Hindi ko alam kung bakit naman investigation ang ICI. Diba? O nga. Umpisa pa lang. Hindi niya alam bakit merong investigation ng ICI. Diba? Kung umpisa pa lang, hindi niya na alam kung bakit may investigation ng ICI, paano pa siya makakapag-assess? Diba? Diba? Opinion yung hinihingi mo, hindi pagpa-assess. Kasi napakalagi ka na rin eh. Ilan po ang confidential, ilang billion ang confidential funds ng Office of the President. Sige, Ano daw? Ulit. hindi ko po alam kung bakit naman investigation ang ICI. Kasi napakalagi ka na rin eh. Ilan po ang confidential, ilang billion ang confidential funds ng Office of the President. Sila lang sa loob ng kanilang opisina, magagawa nila na mag-case build up. Ha? Teka lang, makaka-clear. We're talking about case build-up, ha? Ilang cases na ba ang nasampa ni VP Sara using her confidential funds? Sabi niya, madali lang, di ba? Sabi niya, madali lang. Nakapag-case build-up ka na ba? Case Saldico. Kasi bibintangan niya yung Sunwest about the laptop. At sino-sino ang involved doon sa laptop na yon na panahon ng iyong ama? Diba? Parang ang dali lang sa kanya mag-imbestiga. Ang tanong natin, may nasampa na ba siyang kaso? Using her confidential funds. Diba? Ang tanong ko mga akrin, si Bibi Sara ba nakatungtong ng korte? Ever? Supreme Court, yes. Kasi parang pagkakasayata niya, dumaan siya sa Supreme Court. Pero what I mean is trial. Dumaan ba siya sa pagta-trial? Litigation. Ha? Naging trial lawyer ba ito? Kasi kung hindi niya alam. Kung hindi, mga kaklira, hindi niya alam ang proseso kung paano ikaw gagawa ng isang complaint. Diba? At paano mo ito masusustain? Diba? Kung hindi mo naranasan yun, ang dali nga lang siguro sa'yo kasi ang trabaho mo lang lagi is magpukpok ng tao. Diba? Parang wala ka namang ginawang ibang trabaho. And considering, inamin mo yan at the time na ikaw ay secretary ng Department of Education. Wala kang alam, sabi mo. Hindi ka eksperto.
Kaya ang nangyari, hinayaan mo lang yung mga tao mong mag-review. Ni hindi mo nga yata na-review kahit isang word doon. Hinayaan mo ang tao mong mag-review dahil wala kang alam. Kaya ang ginawa mo lang, kung saan ka eksperto, ay magpukpok ng mga taong gagawa ng trabaho for you. Bakit ang dali magsita niya? Kasi hindi siya yung katrabaho nun. Mga klito natin, sino-sino ba ang miyembro ng ICI? Isang engineer, ekspertong engineer, di lang engineer, eksperto. Babe Simpson. Sa forensic accounting, mga klito, Ma'am Rosana, may alam ka ba sa forensic accounting, VP Sara? Yun na lang, yung tatlo na lang na alam ng tatlo. Kung kaya mo, 3-in-1, isa ka lang. Lahat ng expertise na dapat alam mo para makapagsita ka na ganyan. Pangatlo, dating Supreme Court Justice, Reyes, Andy Reyes. Tatlong eksperto. Tapos sabi mo, ang daling mag-case build up? Mahirap mga ka-clear kung gagawa ka lang ng kwento, kagaya ng ginawa nila kay Senator De Lima. Nagpakulong, nag-case build up, kunwari, gumawa ng ebidensya. Diba? May Regis Piatos, tempura, chippy. Kung hindi yung magiging totoo, mahuhulit na peke. Kaya sabi niya na case build up agad, mga ka-clear. Hindi ko alam saan nanggagaling ang opinion ng Vice Presidente pagdating dito. Diba? Hindi ko alam kung nakapagsampa siya ng kaso ever as DepEd Secretary. Dahil meron kang confidential funds dun, ano at sino ang nasampahan mo ng kaso sa pagkikase build up mo. Dapat meron, di ba? Dapat meron. Gamit ang resources ng Office of the President. Paano? Sino? Okay, gamit ang sources, ang resources ng Office of the President. Sige. Sa ngayon, tingin niyo ba, sino bang gumagastos dito sa, anong pondo ba ang ginagamit niyo dito sa ICI? Hindi mo naman pondo yun eh. Diba? Ginagastos ng gobyerno. Oh. Tapos lahat ito, nagtatrabaho. Nagtatrabaho, hindi nagbabakasyon. Nagtatrabaho sila. Sa araw-araw nagtatrabaho sila. Hindi puro ngak-ngak lang, hindi puro pamidya lang, hindi puro pa-press briefing lang. Sa plan ng buhay ng iba dyan eh. Pabaka-bakasyon, tapos makikita mo nasa mall. Nagla-livestream sa mall. Diba? At i-file nila yun, diretso. O, yun, ayun. O, yan ha. Ayan, ito na, mga... Sa Ombudsman, O, yan. Madiba? kung saan man nabote. Pero bakit kailangan pa niya pagbukas ng ICI, ng komisyon, bakit kailangan pa niya magbukas ng komisyon? Paniwala ko, nagbasa ko, sa galing ko, sa ginagawa niya. Gusto niya magbukas ng ICI, gusto niya magpapodi. Ang sabihin ko ngayon ay yung 2026. Sabihin. Nagkalungkot po ba? Dahil, unang-una sir, hindi ko po alam kung bakit ay kinokontrol. Pero, bakit kailangan pa niya pagbukas ng kasi napakalali naman yun eh. Ilan po ang confidential, ilang billion ang confidential funds. Wala ko, nagsibasa ko, pero bakit kailangan pa niya pagbukas ng gamit ang resources ng Office of the President at i-file nila yun, diretso. O, diba? Ganda lang advice niya. I-file nila agad yun. Yan, tanong natin, please mga ka-clear, help me. I-research natin kung sino na ang nasampahan ng kaso ng OVP at ng DepEd ng kasong terrorism? O, sabihin na natin, nakasuhan mo ba si Saldico kasi siya nag-imbestiga, sabi niya, using her confidential funds. O, di ba? Huwag mo lang pa-imbestigan yun.
diretso mo na sa ombudsman. Kasi sabi mo imbestigahan na eh. Gamit ang milyones mong confidential funds. Oh. So, tandaan natin mga clear. COA pa lang. Na-flag na ang laptop na yan. COA pa lang. Tapos may kaso natin ito. Diba? May kaso na rin ito sa ombudsman. Pero hindi naman ikaw nagkaso nun eh. Diba? Tignan natin na. The Office of the Ombudsman has ordered the filing of graft and falsification complaints against Education Secretary Leonor Briones, July 11, 2025. Hindi sa ito galing. Mga kakli, hindi galing sa kanya. Diba? At least, si Senator Amy, nung gusto niya sampahan ng kaso, sila Ombudsman Boying, siya ang nagpadala. Diba? Siya nagdala. Oh, siya. Ay, yung internet ko, humihina na naman. Diba? So, sampahan mo ng diretso, si Saldico. O bakit si Saldico wala pang kaso? Ikaw ang nagkapag-imbestiga nun. Diba, mga kaklir? Ikaw nag-imbestiga nun using your confidential fund. Si Saldico wala pang kaso. Kung yan ang iyong ang sinasabi mo, using your confidential funds, dapat nag-case build up ka na, sinampahan mo ng kaso dapat si Saldico noon pa. Diba? Noon pa. Oh. Sa ombudsman o kung saan man na bote. Pero bakit kailangan kanya magbukas ng ICI ng komisyon? Bakit kailangan kanya magbukas ng komisyon? Paniwala ko. Oh, di ba? Ito, haka-haka na naman niya to. Mga clear. Bakit kailangan niya pang magbukas ng ICI? Mga ka-clear. Nung may ad hoc committee eh. Diba? Pero diba, ang sabi, ito, problema kasi kay VP Sara talaga, hindi alam yung kwento eh. Kaya sabi ko, paano niya maa-assist to? Diba may ad hoc committee kinreate ang Pangulo? Right? Sino bumubuo nun? DepDev, DBM, DILG, yung mga regional offices. Ng DPWH kasama, syempre, yung investigan yan. Sa kanang DepDev, sa DBM, DILG, regional, ad hoc. Anong sigaw ng tao, mga clear? Sige. Anong sigaw ng tao? Kaya sabi natin, walang alam si VP Sara dito eh. Bakit daw kailangan mag-create? Malamang hindi niya ito alam kasi baka nasa abroad siya. Anong sigaw ng tao? Dapat independent. Hindi dapat sakop ng Pangulo. Hindi dapat ang executive, ang DPWH, ang nag-iimbestiga niyan dahil sila yung involved. So, anong ginawa? O, di ba maingay dati? Si Mayor Magalong, dapat independent commission and he was willing to be the lead investigator. Kahit Mayor. Tanungin mo. Supporter niyo naman yun eh. Tanungin niyo. Si Mayor Magalong. Isa siya sa nag-iingay na kailangan na may independent commission. O, tapos sabi niya, yan nga eh. Hindi ko alam bakit nag-create. See? That's the point. Kaya nga sabi ni ma'am kanina sa AFP spokes. Diba? We choose service than slander or over slander. Kabaliktaran ito eh. Kay VP Sara. She chooses slander over service. Diba? Ay, siya alam mo. Samantala, ang tao, ang nagsabi, sa pangunguna pa nga rin ni Mayor Magalong, na kailangan ng independent commission, yung hindi hawak ng executive, para malinis ang pag-iimbestiga. See? Yan yung problema sa nagsasalita tapos hindi alam eh. Basa ko, sa tingin ko, ginagawa niya. Basa niya lang to. Hindi ko nga alam bakit importante yung basa niya eh. Eh, hindi naman niya alam yung totoo. So, paano kung makakapagbigay ng magandang opinion kung hindi mo naman alam ang punot dulo nito? Gusto niya magbukas ng ICI,
Tapos, syempre, dahil hindi na natin alam ang usap-usapan doon sa ICI, O, di ba? Sabi si mga Cliff. Wala kasi siyang alam kung ano nangyayari sa loob. As a vice president, pwede ka naman pumunta if you want. Diba? Hindi na siya talaga open sa media kasi nga ayaw maging parang circus na konti nabintangan, diba, nabintangan, masisira na yung pangalan. Yun yung ayaw nila. Diba? Na pag kakaroon ng trial by publicity. Gusto nila dito, maayos na usapin, maayos na pag-iimbestiga, at hindi din sila bombarded ng mga opinion ng tao. Diba? Pag halimbawa lang, si Bongo, si Senator Bongo, nabanggit yung pangalan. Iba't iba, troll. Magbibigay ng opinion yan. Ay, walang kasalanan yan. Ay, may kasalanan yan. Ay, walang kasalanan yan. Ang gusto ng ICI ay maging independent. Hindi sila mabubuyo ng anumang opinion. So, since hindi mo pala alam kung anong ginagawa ng ICI, tapos magbibigay ka ngayon ng iyong kaloobin, ng assessment. Diba? Sabi niya, sa tingin ko, in fact, meron na umalis doon sa ICI dahil ang pakiramdam niya ay kinokontrol. Hoy, hindi na naman alam ang kwento. Diba? Wala nagko-control. Referring to Mayor Magalong to Umalis daw. Siya naman yung unang natakot ng sinabing iimbestigahan lang. Hindi naman iimbestigahan actually. Ibibigay lang sa legal team. Yung kanyang role. Lawyer ka naman, di ba? So, dapat alam mo yung dual role, mali. Dapat sa'yo, makinig ka na lang kay Atty. Jess Falsis, sa kay ibang mga lawyers, ba? Ayan, kaibigan mo naman si Atty. Hinlo. Tanungin mo. Nagbigay ng opinion dito sa Atty. Hinlo, Ngayon talaga pwede ang dual role. Dapat nga daw tinanong ni Mayor Magalong yung mga abogado niya. Kung mukhang hindi siya nasabihan ng tama ng mga abogado niya. Diba? Tanungin mo sa Atty. Hinlo kung bakit kailangan umalis ni Mayor Magalong. Actually, hindi naman siya pinapaalis. Kaya lang, mukhang talagang time. It's high time na siya mag-resign because conflict ang role. Tanungin mo si Atty. Hinlo, kasama mo naman yun Diba? Wait. Kasama mo naman yan. Okay, tuloy tayo. Nasaan ba yan? Oops. Uy, nasaan na? Wala na. Ayun, kabalitad pala. Okay, tuloy. Yung investigasyon, pumunta na kasi ng ICI para kung ano man yung investigation report ng ICI, yun na yung official na kwento ng nangyaring corruption. Tignan mo. It's a part of the complaint kung yun na maimbestigahan nila. Ba? Pero ang mag-judge pa rin yan, ombudsman or DOJ. Diba? Kung yun yung nakalap nilang official na, yun lang yung nakalap nilang facts. Tingin mo, hindi tututol yung ibang mga naimbestigahan dyan? Diba? Saka yung tao sa loob, may integridad. Wala nang politiko dun. At yun ang i-feed nila sa mga tao at sasabihin nila na ito yung kwento at ito yung mga kailangan natin gawin, mga responsible. That way, ikaw na tao, ikaw na mamamayan, hindi mo na ma-dispute, hindi mo na ma-kontra yung results dahil sasabihin niya, hindi, legitimate yan. Nagawa ako ng komisyon, nag-imbestiga ang komisyon. O, di ba? Babaw, di ba, mga? Ang babaw ng pananaw ng Vice Presidente. May masasampahan, at yung nasampahan, syempre tututol sila. Gagawa sila ng sarili nilang counter affidavit. Kapag ang ICI kasi, Vice Presidente, magre-recommenda lang sila na mag-file ng kaso. At ang mag-iimbestiga talaga kung ito ay tutuloy sa korte o sa Sandigan Bayan ay ang ombudsman at DOJ, respectively. Diba? Ang dokumento lang na maiipon ng ICI,
magre-recommenda sila. Parang Senado. Diba? Magre-recommenda sila. Tapos, ito lang na ginawa ni Senator Amy. Pabor sa inyo. Tungkol sa kidnapping. Ganun lang. Nag-investiga siya, pero nirekomenda niya yung kaso sa ombudsman. So, ganun ang gagawin. Para mas papabilis, itong dokumento, lehitimo, pirmado, lahat ng statements, nandiyan dyan. Hindi nila ito makakaila dahil ito mga statements na binigay nila. So, iatat yan. Hindi pwedeng kwento-kwento lang yan parang ginawa kay Senator Leila de Lima. Hindi pwede. Bakit? May mga involved na ibang tao na makakasuhan. Pwede na sabihin, hindi yan totoo, hindi yan nangyari sa ICI. Hindi yan nangyari sa investigasyon. Di ba pwedeng ganun? Walang ganyan nangyari. Oh. Siyempre, yung tao, di naman kasi diktador, ang Pangulo Marcos Jr., at hindi siya sanay magplanta ng ebidensya. At ayaw niya magplanta ng ebidensya, kaya nga kailangan itong imbestigahang mabuti para kumpleto ang ebidensya. Ayaw niya ng name dropping lang or gagawa lang ebidensya tulad nangyari kay Senator Leila de Lima. Di ba? So, gagawin niya, nirekomenda sila, and at that time, magkumpleto na yung dokumento, pasasagutin ngayon yung respondent kung sino yung inakusahan. Kung ano yung mali doon at hindi naganap sa ICI, sasabihin niya, it did not happen, it did not happen, it did not happen. May counter affidavit pa to. Ano to? Pagkagawa ng ICI? Diretso agad sa court? File agad? Hindi. That's a problem eh. Hindi niya alam. I-recommenda lang yan. It's up to the ombudsman to check the documents and then, of course, i-require yung other party to file a counter affidavit. Itong problema. Siyempre, kung nakapag-sumiti sila ng counter affidavit sa ICI, ba? Magagamit na yun. Mahirapan na silang bumali doon. Ito na lang mga clear. Ito na lang. Ha? Bakit ang NBI? Bakit ang NBI? Tara, example to. Bakit ang NBI may power to investigate? Ba? Ba't sila may power to investigate? Parang ICI. Ang gagawin nila, NBI, again, kukumpleto rin yung dokumento, papatawag yung both parties. Pero hindi pumunta yung party, katulad mo, hindi ka pumunta. Pumunta ba siya? Diba? Pero hindi pumunta yung other party, yung dinidemanda. So, it's up to NBI kung ano ang kanya magiging findings at kung ano ang i-endorse niya sa prosecutor's office. Prosecutor's office. So, it's up to prosecutor's office to investigate, papatawag niya yung mga tao, ha? Piskal, papatawag yung mga tao, mag-file kayo ng counter affidavit. Kung wala, i-resolve ko to. Then, that time, the prosecutor's office, pagtapos na siya mag-investigate, sa kanya i-recommenda to for filing sa court. Ganon ang nangyayari. Bakit kailangan ng ICI? Unang-una, ginusto ng tao, gusto ng independent. Pangalawa, nagko-concentrate ngayon itong ICI sa flood control projects at saka sa infrastructure for the past 10 years. Diba? Yun yung trabaho ng ICI. That's the reason why kung bakit mahirap humingi ng opinion or rather assessment sa vice-presidente kung di niya alam yung nangyayari. At kung paano yung procedure. Naman talaga. Diba? Ibig sabihin, dahil ang ICI is parang NBI. Investigated. Kompleto yung dokumento. Saan niya i-endorse sa Fiscal's Office? Yun. Diba? Hindi pwede sabihin, ibig sabihin, lahat ng dokumento na ibinigay mo sa NBI, yun ay official. Yun ay yung kwentong official. Hindi. Yun lang yung part ng dokumento. At pwede yan mabago sa paghaba nag-i-investigate hanggang sa umabot sa korte, hanggang sa ito ay magkaroon na ng kaso at madesisyonan with finality. Kapag may finality na, yun yung official na facts. Ano ba? Pero lumabas na commission report. So, paniwala ko, nililegitimize nila yung point ko na gusto nila lumabas. Diba? Ang labo, diba?
Paano i-legitimize yung kwento na gusto nila ilabas kung merong involved na ibang tao na tututol sa kwentong gusto nang ilabas na sinasabi mo? Halimbawa lang, si Vincent DPWH. Halimbawa, tang na rin naman eh. Ito gusto ko lumabas na kwento. Dapat, halimbawa, si A, liable. Si B, liable. Si C, liable. Pwede bang ganon? Hindi. Kasi tututol si ABC. Sasabihin niya, hindi yan totoo, hindi yan totoo, hindi yan totoo. So, hindi naman i-legitimize. It depends lang kung ano ang ebidensya at dokumento at facts na ibibigay. So, hindi pwede itong laruin. May involved na ibang tao eh. Pero siguro, dating panahon nyo, pwedeng laruin. Example na lang ulit. Representative Leila de Lima. Nalaro yung kwento. Hindi yung gagawin dito. Kaya yung ginawa niyo dati, huwag niyo namang ipahit kay Pangulong Marcos Jr. or sa ICI. Okay, yung ginawa niyo dati, huwag niyo ipahit sa ICI. Yung gumagawa ng intriga, nagpaplanta ng ebidensya, hindi po gagawin ng ICI yan. Dahil yung mga tao sa ICI, hindi politiko, yung mga tao sa ICI, may integridad. Yun lang mga clear. Kita niyo na kung paano siya mag-analyze, di ba? Kaya sabi ko sa iyo, mukhang hindi siya praktisado sa court. Kaya hindi niya alam yung proseso. So, pag hindi ka praktisado sa court, hindi ka praktisado sa trial, kung ano na lang maiisip mo, para yun ang lumabas at yun ang lalabas sa bibig mo, para paniwalaan ka ng ibang tao. But in fact, hindi yun ang nangyayari. Diba? Attorney lang sa pangalan yun, diba? Attorney ng Christian, si Inday Sayad. Pero tanong ko naman sa kanya, nakapag-practice ka ba? Ever? Nakapag-trial ka ba? Nakagawa ka man lang ba ng isang position paper? Diba? Alam mo mga clear, sa this world, pag may kaso ka, usually pinapagawa ka ng draft decision. Nakapagawa ba mo lang ng isang draft decision? Na, syempre, pag gumawa ka ng draft decision, dapat based sa facts. Based sa evidence mo. Hindi pwedeng planted. Kaya sabi nga natin, nakakaawa ang mga taong walang alam sa kanilang mga sinasabi. Mas lalo nakakaawa yung mga hinalal ng taong bayan para magsilbi sa bayan, pero walang ginagawa kundi ira ng bayan. Diba? So, ang tanong natin, may kinatatakutan ba siya? Kaya umpisa pa lang, sinisiraan niya na ang integridad ng ICI. Di pa kanya alam yung trabaho sa loob. Maninira na siya. Or, let's say, wala siyang magandang sinabi sa anumang proyekto ng administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. Lahat siya nega sa kanya. Negative. So, may aasahan pa ba tayo magandang magagaling? No? May aasahan pa ba tayong magandang salita na manggagaling sa kanyang bibig pagdating sa administrasyon? No? Pagdating sa administrasyon ni Pangulong Marcos Jr. I doubt. Okay, well anyway, thank you so much. Okay, thank you so much kay Ray. Nabudol ako, sabi niya, nabudol ako ng mga Duterte. I don't realize them, how they desire power, how voracious they are. Wow, voracious talaga for power. As a fellow Stoic, I understand PBBM mentality. Let my work speak for me. Walang paninira. Yun na yun, di ba? Debunk 8. Oh, maganda yung Stoic na yun. Stoic, di ba? Debunk. Thank you sa sticker. Debunk. Nakakatawa si Debunk na sticker. The adorable. Thank you din sa sticker. Shasha. Thank you sa sticker. And Joey Roy Bondok. Thank you sa super sticker. Sa inyo maraming salamat. M.I. Bisco. Mami Ida Masukat. Medyo ginagamit tayo. Isa na lang ha. Isa na lang. Kay Siglisa sa Inglaterra. Okay. Nawawala na kasi espiya niya sa ICI. Kaya siraan na niya. Oh boy. Yung pwede. Pwede. Yeah. Diba? Kaya mukhang dapat tignan dito yung ghost super health centers. Diba?